Kabanata 6511. Siyempre kaya mo, ikaw ang pinuno ng pamilya Jod. Sabi ni Veronica kay Veer sa sarcastic na tono. Gayunpaman, isipin na masama ang pakikitungo mo sa aming ina. Hindi ba dapat nagbitiw ka na? Malamig na sagot ni Veer, don't worry. Kahit bumaba ako sa pwesto, hindi ikaw ang susunod na maging leader. Para matigil ka sa pangangarap tungkol dito. Kumibot ang sulok ng labi ni Veronica. May iba pa sana siyang gustong sabihin ng isang maputi ang buhok na matandang lumabas ng silid sa loob ng mga sandaling iyon. Sa malamig na boses, sinaway niya ang mga ito, tama na. Wala pa rin malay ang iyong ina sa kama ngayon, ngunit lahat kayo ay nag-aaway dito. Nasaan ang inyong ugali? Hindi ko pinamamahalaan ang mga bagay sa loob ng maraming taon, ngunit wala na ba akong impluwensya sa pamilya? Bahagyang nanliit si Veer nang makita ang matanda. Pagkatapos, humakbang siya at ibinaba ang ulo. Naiintindihan ko, ama. Matapos makita ang ugali ni Veer ay nabaling ang atensyon niya kay Veronica at sa iba pa. Ganoon din sa inyong lahat. Habang naiintindihan kong nag-aalala kayo sa inyong ina, huwag ninyong kalilimutan ang inyong posisyon at ang kuya niyo ang pinuno ng pamilya Jod. Igalang niyo iyon, nauunawaan. Yumuko si Veronica at ang iba pa. Naiintindihan namin, ama. Idiniin nilang lahat ang salitang ama na para bang gusto nilang malaman ng iba na lahat sila ay may pagkakataon na maging pinuno ng pamilya. Ama, kamusta na po si ina? Mabilis na tanong ni Veer at hindi pinansin ang iba. We've asked Master Harvey York to come here. Siya yung tumulong sa kanya last time. Kung matulungan niya siya minsan, matutulungan niya ulit siya. Oh, ganun ba? Salamat. Tumango ang matanda at sumulyap kay Harvey. May bakas ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Malinaw na naisip niya na si Harvey ay masyadong bata at marahil ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi siya naniniwala na may talent talaga si Harvey. Malamang maswerte lang siya that time. Nang makita ni Harvey ang ugali ng matanda ay hindi na ito umimik. Samantala, si Marley naman ay nagtago sa likod niya at bamulong, huwag kang magalit sa kanya, Harvey. Siya ang lolo ko, si Reginald Jod. Noon pa man ay masama ang ugali niya. Hindi nag-improve ang ugali niya kahit na maraming taon na siyang nagsasanay sa Mount Cygnus. Gayunpaman, ibig sabihin lang niyan ay tapat siya at wala rin siyang intensyon na masama. Huwag mo siyang seryosohin. Bahagyang tumango si Harvey nang marinig ang paliwanag ni Marley. Samantala, napangisi naman si Veronica nang marinig ang sinabi ni Marley. Marley, gusto mo bang pag-isipang muli ang sinabi mo? Bakit mo tinawag na tapat at hindi masamang tao ang lolo mo? Are you trying to find a chance for this con artist to live with his pride still intact? Nga pala, gusto kong malaman kung gaano kayo katanga. Kahit pinaglaruan ka ng isang magbiolin, na may karanasan at matanda, di ba? How could you play by someone so young? Mabuti, sa pagkakataong ito, hiniling ko kay Master Eridan na tulungan tayong muli. With him around, we can solve any problem. You can tell the Master you just invited to leave right now. Nang marinig ng ibang miyembro ng pamilya Jod ang sinabi ni Veronica, lahat sila ay napatingin kay Harvey sa gilid ng kanilang mga mata. Halatang halata ang mapanuksong titig na iyon. Nang marinig ni Marley ang sinabi ni Veronica, ngumuso si Marley. Kung talagang kasing galing si Master Eridan gaya ng sinasabi mo, wala sanang nangyari. Matapos marinig iyon, naging madilim ang ekspresyon ni Reginald bago pa man makasagot si Veronica. Marley, may mga bagay na hindi mo basta-basta masasabi. Si Master Eridan at ang kanyang paaralan ay nagsilbi sa palasyo sa loob ng maraming siglo mula noong ika-12 siglo. Kahit noong panahon ng Interwoven Dynasty at modernong panahon, napakataas pa rin ang katayuan nila. Hindi man lang makahingi ng tulong ang mga ordinaryong pamilya. Paano ka magiging walang utang na loob at nagsasalita sa likuran niya pagkatapos niyang handang tulungan tayo sa pangalawang pagkakataon? I'll let it slide this time, but if there is a second time, you'll be punished for this time, understand? Nang marinig ni Veronica ang sinabi ni Reginald ay tumango siya na puno ng pagmamalaki. Tama,
Hindi dapat tanungin ng mga katulad mo si Master Eridan. Ano ang alam mo? Tita mo ako, at mas may karanasan ako kaysa sa iyo. Walang kwenta ang pag-arte ng ganyan sa harap ko. Walang lakas ng loob na sumagot si Marley kay Reginald, ngunit agad itong napabuntong hininga matapos marinig ang pangungutya ni Veronica. You're very experienced but don't maintain your manners at all. I guess you lost them somewhere, right? Agad namang humakbang si Veronica at sinampal sa mukha si Marley. Ganito ka ba makipag-usap sa mga nakatatanda mo? How dare you act like this in front of your grandfather? Ikaw, galit na galit si Marley. Lagi siyang inaalagaan, lalo na noong isa siya sa 3 anak ng pamilya Jod. Hindi niya inaasahan na may sasampal sa kanya ngayon. Akmang aawayin ni Marley si Veronica, bumukas ang pinto patungo sa looban. Isang may balbas na matandang lalaki na nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa kanyang baywang ay isang espada na gawa sa mga tansong barya, habang ang dilaw na damit na kanyang isinusuot ay puno ng mga rune mula sa aklat ng mga pagbabago. Mukha siyang master, lalo na nang napapalibutan siya ng herbal aroma. Siya si Master Eridan Kai, ang Master Geomancer. Ang hitsura ni Eridan ay nakakuha ng atensyon ng lahat habang nilinis niya ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang mga kamay sa likod. Nagawa ko na ang hiling mo, Master Reginald. Nagawa kong sugpuin ang evil energy sa loob niya. Magiging maayos siya sa ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Agad namang kumalma ang iba, ngunit sinamantala ni Harvey ang pagkakataong ito para kagatin ang tuktok ng kanyang daliri at tumulo ang isang patak ng dugo sa kanyang noo. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang pintuan na patungo sa silid. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ay salamat sa iyo, Lord Eridan. Lumapit si Veronica at nakangiting sabi kay Eridan habang pinangungunahan ng ibang babae ng pamilya Jod. Kung hindi dahil sa hindi mo pinapansin ang panuntunan ng hindi pagbisita sa iisang bahay at pagtulong sa amin dito, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pamilya Jod. Pagkatapos, buong pagmamalaki ni Veronica na tumingin kay Veer at sinabing, dahil handang tumulong pa sa atin ang isang kasing dalubhasa ni Master Eridan, dapat mo siyang alagaan. Mula ngayon, huwag na mag-imbita ng mga basurang may masamang intensyon na pumunta rito at ipahiya ang sarili mo, okay? Bahagyang kumunat ang noo ni Veer, pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Salamat, Master Eridan. Noong una, mas may tiwala si Veer kay Harvey. Ngunit nang makitang narito na si Eridan at tumulong sa paglutas ng problemang ito, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa Geomancer kahit na ano dahil siya ang pinuno ng pamilya. Lalo na kapag nangyari ang isang malaking tulad nito, kapag ang lahat sa pamilya Jod na nasa hustong gulang ay makakaranas ng pamamanhid sa kalahati ng kanilang mga katawan. Kung bumagsak silang lahat, masisira ang pamilya Jod. Nang napagtanto ni Eridan na si Veer, na kanina pa seryoso, ay napilitang ngumiti. Si Eridan ay ngumiti pabalik at sinabing, "You're welcome. Ang iyong ama at ako ay matandang magkakilala, at ako ay naparito upang baguhin ang pagsasaayos ng lugar na ito. Gayunpaman, ngayon na ang iyong ina ay nagkasakit, ang lahat ay nagsasabi na ito ay dahil sa aking hindi sapat na kakayahan. Kaya nga kailangan kong pumunta ulit sa inyong tirahan, either on my own accord or that of the Jod family. However, it's a bit late to say this, so I think I should reveal everything para wala kayong hindi pagkakaintindihan sa akin." Inilagay ni Eridan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Then, he spoke in a melancholic tone, "By the way, my school dates back hundreds of years. Bagamat hindi ko sasabihin na we're invincible and the best in the world, I'm sure na walang magsasabi na mas magaling sila sa akin pagdating sa geomancy. Kaya naman I can swear na perfect ang configuration na binago ko ngayon." Originally, ang configuration na mayroon ng pamilya Jod ay ang ascendant configuration. Ngunit pagkatapos kong baguhin ito, binago ko ang configuration sa challenge configuration. Mula ngayon, ang pamilya Jod ay magbubunga ng mas mahuhusay at bihasang individual. Tila naintindihan ni Veer ang sitwasyon bago sinulyapan si Harvey nang hindi nagpapalam sa sinuman.
Pagkatapos, tinanong niya, maaari ko bang itanong kung paano ito nakakaapekto sa aking ina? Patuloy ni Eridan, habang nasa loob ako, hinuhulaan ko ang dahilan. Mahilig siyang bumisita sa mga bahay sambahan ngayon, di ba? Malamang, lumang templo iyon na matagal nang walang nagbibisita. Alam kong gusto niyang ayusin ang lumang templo, ngunit may mga masasamang espiritu sa loob ng templo. Pagpunta niya sa templo, nakaakit siya ng atensyon ng ilang evil. Normally, magiging maayos ang mga kabataan dahil puno sila ng life energy. Pero tumatanda na siya, at mabilis na naaapektuhan ang kanyang kalusugan pagkatapos siyang maapektuhan ng mga espiritu. Not to mention na siya ang pinakamahalagang tao sa pamilya Jod. Kapag may nangyari sa kanya, makakaapekto ito sa configuration na hindi pa ganap na nabuo at sa lahat ng nandito. Kahit confident na magsalita si Eridan, lahat ng naruroon ay medyo natigilan. Naiintindihan ko, wala pang sinasabi si Veer, pero naiintindihan na ng kanyang ama na si Reginald. Ang aking asawa ay bumisita sa isang lumang templo sa kabundukan sa likod ng aming bahay noong nakaraan. Hindi nakakagulat na nangyari ito sa kanya. Mayroon ka bang paraan upang ganap na malutas ang problemang ito? Madali lang iyan, sagot ni Eridan na may matalinong ekspresyon. Maaaring napakahirap para sa ibang tao, ngunit madali para sa akin. Payagan mo akong magpahinga sandali, at pagkatapos ay malulutas ko ang problemang ito sa ugat. Mababago ko pangang muli ang kapaligiran ng tirahan ng pamilya Jod. Don't worry, after I'm done here, syempre, bibisitahin ko ang mga bundok sa likod ng tinitirhan nyo. Kapag natapos ko na ang lahat, magiging maayos din kayong lahat, matalinong wika ni Eridan sa mga mula sa pamilya Jod. Ngumiti si Reginald at tumango. Kahit na hindi na ako ang pinuno ng pamilya Jod sa Walls Inn, maipapangako ko sa iyo na magiging VIP ka ng pamilya Jod kung matutulungan mo kaming malutas ang problemang ito. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng gusto mo, pera man ito, prestihiyo, o iba pa. Alam ni Reginald kung gaano kalaki ang problema. Kung matutulungan sila ni Eridan na itigil ang paparating na panganib, kung gayon ang halaga na dapat nilang bayaran ay magiging sulit. Napansin ni Veer kung gaano karelax si Eridan, at hindi siya umimik. Tapos, tumingin pa siya kay Marley at sinabing wag na lang magsalita. Iritableng kinagat ni Marley ang kanyang labi, ngunit sa huli, wala siyang nasabi. Napangiti si Veronica nang makita niya sina Veer at Marley na parehong napaatras. Ama, Veer, huwag kang mag-alala. Sa tulong ni Master Eridan, sigurado akong uunlad ang ating pamilya gaya ng dati. At isa pa, maaaring may umalis. Sino ang mananagot kung hindi magawa ni Teacher Eridan ang kanyang makakaya mamaya dahil sa kanyang presensya dito? Kumunot ang noo ni Veer. Napakaraming effort ang pinagdaanan niya para mapunta si Harvey dito, at kailangan niyang tanggalin si Harvey. Kumunot din ang noo ni Marley. Sino ba ang gusto mong ipahiya, Veronica? Ako ang nagtanong kay Master Harvey na pumunta dito. Mag-aalala ako kung wala siya para pangasiwaan ang lahat. Ngumisi si Veronica. Are you kidding me, Marley? Kahit ilang beses ko pang makita ang lalaking ito na tinatawag na Master Harvey, halatang manloloko lang siya, okay. How could you say something as stupid as that? Not to mention alam mo naman ang kalagayan ng lola mo. Nakaramdam siya ng manhid sa buong katawan niya at kahit papaano ay nagkaroon ng pagkakataon na gumaling at makatulog. Sino ang mananagot kung sakaling magalit pa siya sa bandang huli? Nasa hindi pangkaraniwang sitwasyon tayo ngayon, kaya hindi ako makikipag-away sa iyo tungkol dito, ngunit huwag kang pumunta at makipag-away sa akin. Bayaran mo lang itong manloloko ng ilang daang dolyar at tanggalin mo siya. Kung wala kang pera para bayaran siya, babayaran ko siya. Agad na kumuha si Veronica ng isang stack ng cash at ibinato kay Harvey. Hindi siya pinansin ni Harvey na may kalmadong ekspresyon. Samantala, nag-aalala si Marley na baka magalit si Harvey at bumaling kay Veer. Dad, alam mo naman kung gaano kagaling si Mr. Harvey. Kung aalis talaga siya, wala tayong magagawa kung magkagulo tayo mamaya. Kaya lang. Then, continue, explain.
Malamig na tanong ni Eridan habang humahakbang, sa pagkakataong ito ay nasa likod niya ang mga kamay. Naiinis siyang tumingin kay Harvey at tumingin din kay Marley, na puno ng dissatisfaction ang mga mata nito. Halata namang naintindihan niya ang ibig sabihin ni Marley. Karaniwang sinasabi niya na hindi siya kasing galing ni Harvey, na nangangahulugan na siya, si Eridan Kai, ang Master Geomancer, ay walang iba kundi isang manloloko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6515. Handa akong sumumpa sa pangalan ng aking paaralan, Miss Marley, na ako lamang ang may kapangyarihang tumulong sa mga Jod ng Walls Inn, sabi ni Eridan habang hinihingal si Marley. Siyempre, kung sino man sa mga kapamilya mo ang walang tiwala sa akin, ayos lang. Mag-asikaso ka na lang ng iba, at aalis na ako. Simula ngayon, hindi na papasok ang school namin sa tirahan ng pamilya Jod, kaya magdadalawang isip ka. Malamig na sabi ni Eridan. Malinaw sa lahat na pinipilit ni Eridan ang pamilya Jod sa Walls Inn na pumili. Kung may maniniwala kay Harvey, wala na siya. Ang School of Astronomers ay may sariling pagmamataas na dapat isaalang-alang. Ang kanyang reputasyon bilang pinakamahusay na geomancer sa Walls Inn ay hindi rin isang bagay na binubuo. Ang sinumang maglakas loob na magtanong dito ay hinahamon ng buong paaralan. Sabihin mo sa iyong anak na sumama sa manloloko na iyon. Tinitigil ni Reginald si Veer nang hindi binibigyang pagkakataon si Veer na magsabi ng kahit ano. Kung hindi, huli na kung umalis si Teacher Eridan dahil sa kanyang masamang kalooban, naintindihan mo ba? Pagkatapos, sumulyap si Veronica kay Harvey at sinabing, alam kong nailigtas mo ang aking ina noong nakaraan dahil sa swerte, ngunit dapat ay nagtrabaho ka ng tapat at masigasig sa iyong kabataan. Hindi ka makakalayo kung aasa ka lang sa swerte. Kung marunong kang magbasa ng kwarto, dapat maintindihan mo na wala kang ibang choice kundi umalis. Ngayon, gusto mo bang mag-isa, o tatawag ako ng security? Halatang nabalisa sina Veer at Marley matapos marinig ang sinabi ni na Reginald at Veronica. Pareho silang naniniwala kay Harvey. Gayunpaman, kung ikukumpara nila sina Harvey at Eridan, hindi nila maiwasang maramdaman na si Eridan ang eksperto. Maliban kung ipinakita ni Harvey kung gaano siya kagaling, hindi na siya kayang ipagtanggol ni Veer at Marley. Noong una ay pinili ni Harvey na huwag pansinin ito. Ngunit nang patuloy siyang guluhin ni Eridan, ngumisi si Harvey at humakbang pasulong habang nasa likod niya ang mga kamay. Hindi kasing simple ng masamang espiritu ang nangyari sa lola ni Marley. Nasumpa siya, may gustong maghasik ng kaguluhan sa pamilya Jod, kaya pinili ng taong ito na kumilos ngayon. Ikaw naman, Eridan, nakikita kong may talent ka at nagawa mong sugpuin ang sumpa na sinapit niya gamit ang geomancy mo sa ngayon. Pero hindi kasing simple nang iniisip mo ang sitwasyon. Kung hindi natin aalisin ang sumpa sa loob niya, maaapektuhan na naman siya ng mga epekto ng sumpa sa loob ng 6 na oras. Sa pagkakataong ito, kakalat na ang sumpa. Ang mga humipon nito ay mahuhulog sa lupa at agad na magdurusa habang namamanhid ang kanilang mga katawan. Ito lang ang masasabi ko. Ikaw na ang baalang maniwala o hindi. Tumawa si Eridan. Isang sumpa. On the Jods. Stop making such ridiculous statements, young man. How could I not know if it's really a curse? I'm much more experienced than you. Sa tingin mo may maituturo ka sa akin. Pagkatapos, sinabi ni Harvey, sa hitsura nito, ang lahat ng iyong karanasan ay dapat na walang silbi, kung gayon. How dare you? Sigaw ni Eridan na nanginginig ang katawan sa galit. Mayroon kang matalas na dila at hilig sa paggawa ng mga bagay-bagay. Itataya ko ang reputasyon ng School of Astronomers na magiging maayos siya sa loob ng 6 na araw at 6 na gabi. Gagamitin ko ang cleansing technique sa sining ng geomancy para malinisan muli ang mga masasamang espiritu sa loob niya. Pagkatapos, babaguhin ko ng bahagya ang configuration niya bago sirain ang templo sa bundok na iyon. Mareresolba ang lahat sa ganoong paraan. Pagkatapos,
Itinuro ni Eridan ang kanyang daliri sa mukha ni Harvey at sinabing, "Stop criticizing my skills when you haven't done anything, kid. Tama na, stop being arrogant over nothing," sabi ni Veronica kay Harvey, hindi man lang siya gusto. "Huwag mong isipin na hindi ko kilala ang personalidad ng isang bansang bumpkin na tulad mo. Sa tingin mo ba magagawa mo ang lahat ng gusto mo, at tataas ba ang status mo pagkatapos mong makilala ang pamilya ko? Sa bandang huli, gumagawa ka lang ng katarantaduhan na hindi kayang lutisin ang problema at magpapalala pa. Tanging basura na tulad ng kapatid ko ang maniniwala sa mga kalokohang sinasabi mo." Nang marinig ng ibang mga babaeng nakasuot ng maayos na make-up ang sinabi ni Veronica, mas lalo silang naiinis kay Harvey. Malinaw na naniniwala silang lahat na ginagawa lang ito ni Harvey para makuha ang atensyon nila. "Anong basura? Nasabi ko na ang gusto kong sabihin, Mr. Veer. Kung ano ang gagawin at kung maniniwala ba ako o hindi, ang pamilya Judd ang makakapagdesisyon," sabi ni Harvey sabay sulyap kay Veer. "Ikaw ang pinuno ng pamilyang ito, ngunit narito ang payo ko sa iyo. Nakasalalay sa iyo kung magtatapos ito ng maayos o hindi. Kapag nagkamali ka ng pagpili, maraming miyembro ng iyong pamilya ang mamamatay. Tama na, tigilan mo na yang mga panlalait mo." Marahas na tumili si Veronica bago pa man makapag-react si Veer. "Get lost, right now. Kung hindi, itatapon ka namin." Tumingin din si Reginald kay Harvey na may madilim na ekspresyon. Gayunpaman, ang kanyang posisyon ay masyadong mataas, at wala siyang posisyon para pag-alitan si Harvey. Sa halip, malamig lang ang tingin niya kay Veer. Kumunat ang noo ni Veer at saka tumingin kay Harvey. "Alam kong isa kang may mahusay na talento, kaibigan. Pero may mga bagay na hindi mo basta-basta nagagawa." Ang pagtawag kay Harvey mula sa isang guro patungo sa isang kaibigan ay isang pagbabago sa ugali sa sarili nito. May gustong sabihin si Marley, pero sa huli, ay hindi niya nagawa. Napabuntong hininga si Harvey at sinabing, "I understand your predicament. Kahit anong ugali mayroon ka, hindi ko ito seseryosohin. But still, this is my final piece of advice. You only have 6 hours, and you have to make a decision now, or things will get more difficult later. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan nang dumating ang oras." Tapos, gustong umalis ni Harvey pagkasabi nun. Kung nandito si Master Eridan, magiging maayos ang lahat. Kahit na may mangyari, kaya ni Master Eridan ang lahat. Wala kang dapat alalahanin tungkol sa alinman sa mga iyon. Maya-maya sumigaw si Veronica. "Alam mo ba kung ano ang School of Astronomers sa Walsing? Isa itong paaralan na kinasasangkutan lamang ng mga maharlika at mayayamang tao. Ang isang walang pangalan na tulad mo ay hindi maikukumpara ang iyong sarili sa kanila. Now, go. Agad-agad." "Tama na, Veronica." Tumigas ang mukha ni Marley. Kung gaano kahusay si Master Eridan, hindi yun dahilan para tretuhin ng ganito si Master Harvey. Hindi lang siya ang nagpagaling kay Lola, kundi kailangan din natin siyang respetuhin dahil handa siyang pumunta sa pamilya natin sa pagkakataong ito. "Kami." "Tama na." Medyo naiinis na si Reginald kaya mabilis siyang nagdesisyon. "Mukhang wala akong masabi dito kahit lolo mo ako, Marley. Dahil marami kang gustong pag-usapan, pwede ka na ring umalis. Kung hindi, pananagutan mo ng buo kapag naabala ang pahinga ng lola mo." Ang mga taong tulad ni Reginald ay marunong manghiya ng isang tao nang hindi man lang kailangang ituro ang isang daliri. Nang pinagalitan niya si Marley, talagang pinapahiya niya si Harvey. Dahil ang isang kaedad niya ay napupuot sa mga kabataan, na napakasigla at mataas ang tingin sa kanilang mga kakayahan. Marahil siya ay may talento, ngunit paano maihahambing ang kanyang talento sa isang tunay na dalubhasa? Para bang siya lang ang makakahawak sa problemang kinakaharap. Dapat siyang manatiling mapagpakumbaba. Alam na alam ni Harvey na hindi siya makakaalis pagkatapos ng pahayag na iyon ni Reginald. Tumanggaw siya at tumalikod, pero bago yun sinabi niya, "Since nilagay mo na yan, syempre kailangan ko nang umalis. Kahit na, kung ano ang mangyayari pagkatapos nito sa pamilya Judd. Kung ang buong pamilya mo ay masisira, ay walang kinalaman sa akin.
Anuman ang susunod na mangyari, hindi ako bahagi nito. Napakalaki ng pagmamahal para sa pamilya, tama ba ako? Nang marinig ni Reginald ang sinabi ni Harvey ay mas lalong nanlamig ang kanyang ekspresyon. I'll go. No need to see me off. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Harvey at agad na umalis. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa kanyang tirahan, lumingon siya, sinulyapan ang plantasyon, at umiling. Ginawa niya ang lahat para sa Jod. Pero dahil tumanggi ang pamilya na gawin ang tama para sa kanila, hindi siya masisisi sa sumunod na mangyayari. Mabilis siyang naabutan ni Marley this time. I'm sorry, Harvey. This is all my fault. Ang pinakakinatatakutan ng tatay ko ay ang lolo ko. Ngayong nakabalik na siya, ganap na niyang kontrolado, at ang tatay ko ay walang iba kundi isang manika. Sana maintindihan mo ang nangyari ngayon. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang malaking pamilya tulad ng sa iyo, tumanggo si Harvey. Maraming tao ang gumagamit ng hindi likas na paraan para umakyat sa tuktok ng kanilang sariling mga tahanan. At malinaw na may pakikibaka para sa kapangyarihan sa loob ng pamilya ngayon at kung sino ang susunod na kukuha ng kapangyarihang mamuno. Maliwanag din na dehado na si Veer. Gayunpaman, wala itong kinalaman kay Harvey. Gayunpaman, sa pag-aakalang kasali pa rin si Cynthia sa River of Satin modeling competition na ginanap ng Jod Entertainment, naglabas si Harvey ng anting-anting na gawa sa mga gemstones pagkatapos mag-alinlangan. Kinagat niya ang daliri, at tumulo ang isang patak ng dugo dito bago ibinigay kay Marley. Dalhin mo ito sa lahat ng oras. Sa ganoong paraan, anuman ang mangyari, may iligtas ng anting-anting na ito ang iyong buhay. Pagkasabi nun ay umalis na si Harvey nang hindi lumilingon. Napabuntong hininga si Marley. Alam niyang gusto talaga ni Harvey na tumulong sa pamilya Jod. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyan ay wala siyang impluwensya sa pamilya. Puno ng panghihinayang, walang ibang nagawa si Marley kundi ang samahan si Harvey at tumawag ng taxi para ihatid siya pauwi. Alam na alam ni Harvey na talagang gusto ni Marley na makabawi pagkatapos ng pagbabago ng ugali ng pamilya Jod ngayon. Hindi siya umimik at tumanggo lang bago umalis. Sa sandaling bumalik si Harvey sa kanyang ari-arian, hindi niya naisip ang nangyari sa tirahan ng pamilya Jod ngayon. Sa halip, pinag-isipan niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Una, handa si Von na kunin ang Thompsons mula sa Walls Inn na may suporta mula kay Tyson at iba pa. Kailangang lutisin ang lahat bago matapos ang panahon ng pagluluksa ni Hector, o hindi bababa sa mismong araw na iyon. Pangalawa, walang magagawa sa Country H Commercial Group. Hindi madaling isuko ni Elric ang posisyon ng susunod na chairman. Hindi lang para sa kanyang kapakanan, ngunit ang katotohanan na gusto siya ni Emery ay sapat na upang gawin ni Elric ang lahat. Pangatlo, tungkol sa Martial Arts Alliance ng Country H. Napilayan niya ang isa sa tinaguriang apat na hari ng alyansa at ginawa siyang sarili. Walang makakaabala sa kanya sa ngayon. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay maghintay para sa Full Moon Night, at magagawa niya ang lahat sa isang iglap sa pamamagitan ng pagpili sa mga tao ng Island Country. Para kay Yvonne, habang iniisip ni Harvey ang lahat ng ito, ilang S-Class Benz ang huminto sa tapat mismo ng bahay ni Harvey. Bumukas ang pinto, at agad na pumasok si Von sa bahay, na hindi maitago ang excitement sa mukha. Harvey, malapit na tayong matapos sa paghahanda. Mabilis na pumasok si Von sa bakuran at magalang na tumanggo kay Harvey bago ipinagpatuloy ang kanyang ulat. In terms of my family, I have earned the support of those who are closer and more passionate. Nabili ko na rin ang loyalty ng mga fence-sitters. Kahit hindi umubra ang pera, gumawa ako ng ibang hakbang para masuportahan nila kami. I officially invite you to Hector's funeral, Harvey. I will make everyone understand who holds power in my family that day. Kumatok si Harvey sa coffee table at sinenyasan si Von na umupo sa tabi niya. Talaga bang naging maayos ang lahat gaya ng sinabi mo, at marami kang nagawa nang hindi nasaktan ang sinuman? Ngumiti si Von nang nakakaloko. You must be joking. You know my ability, right?
Kung hindi dahil sa mga taong pinadala mo para tumulong sa akin, hindi sana ako magtagumpay ng ganoon kadali, kahit napakilyusan ko ang lahat ng mga tauhan ko. Pero sa tulong nila, nagawa kong kunin ang lahat ng mahahalagang posisyon sa pamilya. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maghintay. Tulad ng pagsisikap ni Vaughn na kumuha ng kredito para sa kanyang trabaho, pumasok sina Ray, Tyson, George, at Rachel. Buong tiwala si Harvey sa kakayahan ni George na mang-alap ng impormasyon mula sa kanilang lahat. Sinulyapan niya si George, at bahagyang tumango si George. Noon naniwala si Harvey na si Vaughn ay nakakuha ng malaking tagasunod sa loob ng kanyang pamilya. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang gumawa ng huling hakbang kung gusto nilang maging ulo ng pamilya si Vaughn. Gusto ni Harvey na maging masunurin si Vaughn, ngunit nais din ni Vaughn na gamitin ang kanyang impluwensya para maging pinuno ng pamilya Thompson. Siyempre, hindi kinasusuklaman ni Harvey na may sariling ambisyon si Vaughn, pinayagan pa niya. Kung ang isang tulad ni Vaughn ay walang ambisyon, ito ay makumbinsi lamang kay Harvey na hindi niya ibibigay ang kanyang makakaya habang nagtatrabaho para kay Harvey. Magiging makabuluhan lamang ang lahat kung gugustuhin ni Vaughn na maging pinuno ng kanyang pamilya. Saka lang siya papayag na magtrabaho kasama si Harvey at ang kanyang mga tauhan. Habang nakaupo sina Harvey, Vaughn, Tyson, at ang iba pa para uminom ng kape at naghahanda para mag-order ng pagkain para sa tanghalian, maririnig ang malakas na ugong ng mga makina mula sa labas ng plantasyon. Pagkatapos, sinipa ang pinto sa lugar at pumasok ang 12-dosenang lalaking nakaitim. Lahat sila ay may masamang tingin. Malinaw na hindi sila naruroon para makipagkaibigan. Nakapila silang lahat nang makita nila si Harvey at ang iba pang umiinom ng kape sa bakuran. Sumunod naman ay isang payat na lalaki ang lumapit habang may dalang machete at pinagmamasdan ang paligid. Malamig niyang tanong, "Sino sa inyo si Harvey York? Magpakita ka para mapatay ka namin. Huwag mo kaming sasaktan ng mga inosenteng tao. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi ka magpapakita, huwag mo akong sisihin kung papatayin ko lahat ng nandito." Pagkatapos, gumawa ng gesture ang lalaking may hawak ng machete at iwinagayway ang kanyang kamay. Itinutok pa ng lahat ng lalaking nakaitim sa likod niya ang mga baril na nakatago sa manggas nila kay Harvey at sa iba pa. Ang ilan ay naglabas pa ng kanilang mga baril at nag-flash ng kanilang mga lisensya, sinusubukang ipakita kung gaano sila kakaya. Ang looban ay agad na napuno ng isang mapanganib na kapaligiran. Hindi naman sila masyadong pinansin ni Harvey. Nagsalin pa siya ng kape para kay Vaughn at sa iba pa bago nagtanong, "Vaughn, teritoryo mo ang Walls Inn. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan sila nanggaling?" Napatingin silang lahat kay Vaughn. Tinitigan niya ang lalaking namumuno sa kanila at sinabing, "Parang galing sila sa School of Astronomers." "Astronomer School, sabi mo?" Tiningnan sila ni Harvey ng makahulugan. Ang parehong School of Astronomers na tinawag na pinakamahusay na mga eksperto sa geomancy sa Walls Inn. Ano ang ginagawa ng grupo ng mga eksperto sa geomancy gamit ang mga baril at kutsilyo, sa halip na obserbahan ang mga geomancy formations? Bumulong si Vaughn, "May isang bagay na dapat mong malaman, Harvey. Tinatawag silang School of Astronomers sa tradisyonal na kahulugan lamang. Sa mga dekada pagkatapos masira ang Braid Dynasty, ang School of Astronomers ay minsang nasa bingit ng pagbagsak. Maraming sikat na eksperto sa geomancy ang namatay sa gutom o sakit. Noon, pinangunahan ng dating pinuno ng School of Astronomers at ng ama ni Erida ng geomancy na nakawin ng mga royal tombs na pag-aari ng mga maharlika ng Braid Dynasty. Ganyan sila nakaligtas. Mula noon, hindi na tapat ang School of Astronomers sa mga turo nito. Sa ibabaw, pangunahing nakatuon sila sa geomancy at astronomy. Ngunit pagkatapos nilang matikman ng grave robbing, nasangkot din sila sa negosyong ito. Ang mga pumasok sa mga libingan ay mga kriminal. Sa kalaunan, ang School of Astronomers ay naging isang dalawang mukha na entity. Sa isang banda, sila pa rin ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa Walls Inn. Sa kabilang banda, kaya nilang gumawa ng maraming mabibigat na krimen. Bukod dito,
Ang School of Astronomer ay kasalukuyang walang pakialam sa anumang bagay. Malakas ang loob nila para patayin ang buong pamilya at ninakawan pa ang mga libingan ng ibang tao. Maliban sa 5 nakatagong pamilya at sa nangungunang 10 pamilya, iniiwasan sila ng ibang mga paksyon at pamilya sa lahat ng bagay. Ang ilan sa mga pangunahing pamilya sa Wolsing ay nagbabayad pa nga ng malaking halaga para gamitin si Eridan bilang kanilang pangunahing tagapayo sa larangan ng geomancy bawat taon bilang proteksyon para sa kanilang mga pamilya at negosyo. Kabanata 6520. Napakurap si Harvey, at natigilan. Nagawa nilang palawakin ang negosyong geomancy sa isang bagay na tulad nito. Nagtataka ako kung ano ang iisipin ng mga tagapagtatag ng School of Astronomers kapag nalaman nila ang tungkol dito. Gag-apang ba sila palabas ng kanilang mga libingan? Wala bang sinuman sa mga pangunahing pamilya ang nakakaalam tungkol dito? Bakit nyo pa rin sila tinatrato bilang mga eksperto sa geomancy? Napaawang ang labi ni Von. Siyempre alam naman namin, pero malaki pa rin ang impluwensya ng School of Astronomers. Walang gustong ibunyag kung sino talaga sila. Not to mention that they have great ability, and Eridan is not someone without ability. That's how he was able to gain the reputation of being the best geomancer in Wolsing. Tumango si Harvey at pinandilatan ang lalaking nangunguna. Mukhang naiinis talaga si Eridan sa akin ngayon na hinanap niya ako ng ganito. Gayunpaman, halos 6 na oras ang lumipas, at hindi nagtagal ay dumating ang oras na binanggit ni Harvey. Isipin na hindi ginawa ni Eridan ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paghahanda ng kanyang sarili at sa halip ay nagpadala ng kanyang mga alipors upang tugisin siya. Iyon ay maaaring magpaliwanag ng ilang bagay. Wala akong nagawa para sa'yo simula nang sumama ako sa'yo, Harvey. Give me a chance to handle this, okay? Seryosong sabi ni Von. Kahit na alam niya na ang mga tao mula sa School of Astronomers ay magiging napaka-problema sa pakikitungo, at sila rin ay tila inalalayan ng isang tao na mas nakakatakot, si Harvey ay nakaupo dito. Bilang isang bagong sumali, hindi siya papayag na ma-challenge ng ganito ang kanyang amo. Ikaw, kaya mo ba? Isang tuyong ngiti ang ibinigay ni Harvey kay Von. Inilabas ni Von ang kanyang cellphone at sinabing, bigyan mo ako ng 10 minuto. Hindi, 3 minuto, mga tauhan ko. Forget 3 minutes. Hindi mo ba narinig na 1 minuto lang ang binigay niya sa atin? Nakangiting sabi ni Harvey, now that you've joined us, it's time to start learning. While you don't have to face all the challenges yourself, you should be able to complete them, understand? Nang marinig ni Von ang lahat ng sinabi ni Harvey, natigilan siya. Matatalo ba silang lahat ni Harvey ng mag-isa? Ngunit hindi niya kayang talunin silang lahat ng mag-isa, hindi ba? Ang School of Astronomers ay nagpadala ng halos 100 tao dito. Ano ang gagawin niya kung hindi siya tumawag ng reinforcements? Gagawin niya ba itong mag-isa? Paano ito posible? Bago pa makompose ni Von ang sarili, humigop ng kape sina Tyson, Ray, at George sa harap nila. Samantala, tumayo si Rachel, tinanggal ang mga rubber band sa kanyang mga palso, at hinila ang kanyang buhok pabalik, tinali ito sa isang nakapusod. Rachel, napakurap si Von. Harvey, halos 100 tao dyan. Sinasabi mo kay Rachel na kunin silang lahat. Hindi nakaimik si Von. Alam niyang martial arts expert si Rachel. Sa one-on-one na labanan, nanatili siyang walang talo. Gayunpaman, ang lahat mula sa School of Astronomers ay isa ring rogue fighter. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya sa isang labanan at hindi kailanman susunod sa anumang mga patakaran. Gaano man siya kalakas, kaya ba niyang talunin silang lahat sa isang laban? Itinuro ko lang kanina si Rachel ng bago, sabi ni Harvey. Wala akong oras para subukan siya. Gayunpaman, nakikita na mayroong isang pagkakataon sa kamay, oras na upang masaksihan ang mga resulta ng kanyang pagsasanay at tingnan kung kakayanin niya ang lahat sa kanyang sarili sa hinaharap. Pagkatapos noon, napaisip si Harvey at ipinakita kay Rachel ang 3 daliri. Sapat na ba ang 3 galaw?
Tinapos ni Rachel ang pagtali ng kanyang buhok at sinabing, sobra na ang 3 galaw. Sapat na ang isa. Ang higit pa riyan ay nakakadismaya.